Blessed morning po mga ka-daylight. Ako po si Sister Antoinette Topolano from Jesus is Lord Church, San Martin de Porres of Area 17, Parañaque City. Start your day right mga kapatid. Simulan ito sa panalangin, pasasalamat, pag-asa at sa salita ng Diyos. Dito lang sa Daylight Devotion. Araw-araw tuwing 8 o'clock ng umaga sa Light TV channel at sa ating Facebook Live sa Light TV, God's Channel of Blessings Facebook page. Mapapakinggan din tayo sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Tayo po ay magsimula sa isang panalangin. Maimbitahan ko po ang bawat isa na yumuko at ituon po ang ating atensyon sa presensya ng Panginoon. Ama, maraming salamat po sa araw na to. Salamat po sa panibagong kalakasan, panibagong pag-asa at panibagong araw na aming sisimulan. Ang aming mga buhay, Panginoon, ay para lamang po sa iyo at patuloy kaming nagpapakumbaba at nagpapasako po sa iyong kapangyarihan. Sa aming pakikinig, Panginoon, ihanda mo po ang aming mga puso't isipan at anumang mga bagay ang ibababa mo po sa aming kalagitnaan, itatama mo po sa aming mga pagkatao ay maging handa po kami na tanggapin ang lahat ng bagay nito at ang aming mga puso ay maging matabang lupa na pagtataniman po ng iyong salita. Balutan mo po ang bawat isa ng iyong banal na dugo at gamitin mo lamang po ang iyong lingkod sa pagpapahayag ng iyong mabuting salita sa oras na ito. Sa po namin ipinagkakatiwala ang buong programang ito, maging ang salitang iyong ibibigay po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen. Ang topic po natin para sa umagang ito ay patungkol po sa pagkakaroon ng isang kaibigan. Ayan. Sino po sa atin dito ang may kaibigan simula pa lamang po nung tayo ay maliit at hanggang ngayon ay kasakasama po natin siya? Grabe, ang dami po siguro sa atin, no? Pero bago po yun, matanong ko lamang po kayo, paano nyo po ba dinidescribe or paano nyo po, pero bago po yun, maitanong ko lamang po sa ating lahat na nandito, paano mo po ba masasabi na ang isang tao ay matalik mong kaibigan o isang kaibigan mo nang masasabi? Diba? Sabi po dito, how do you define or describe the word friend? Okay. Siguro po sa ating lahat, may iba-iba po tayong definition kung paano po natin masasabi na ang isang tao ay pwedeng maging isang kaibigan. Pero siguro po sa ating lahat, ang common denominator natin, nais natin magkaroon ng isang kaibigan na mabait, mapagkakatiwalaan, tapat sa iyo, hindi po siya magkakaroon ng sasabihin sa likod mo. Ito yung mga bagay na nais natin maranasan sa isang kaibigan. Maaasahan, maaari mong maging katuwang, magpagsasabihan ng problema po, no? At maaaring maging isang parte na rin po ng pamilya mo dahil gano'n naman po ang isang kaibigan. Hindi lamang po sila for fun, pero kahit po sa pinaka mababang parte or pinaka lowest point po ng ating buhay, nais po natin na kasama natin ang kaibigan na yon. Amen? Amen. Kaya naman po, ang title po natin today, ay Making Friends and Why Should I? Bakit nga po ba natin kailangan na magkaroon ng kaibigan? Alam niyo po, basahin ko lamang po from Proverbs 17 verse 17. Basahin ko lamang po sa Proverbs 17 verse 17. A friend loves at all times, and a brother is born for a time of adversity.
Siguro po sa ating lahat may kanya-kanya po tayong istorya patungkol sa isang kaibigan. Meron po siguro mga nakasama natin sa journey natin na talagang nag-stick sa atin sa anuman pong sitwasyon ng buhay na meron tayo. May pera man o wala, andyan yung taong yun. Meron din po siguro dahil sa nagbago ang panahon, nagbago rin po ang priority sa buhay, lumayo siguro ang lugar niya sa iyo, nagkaiba po tayo ng focus sa buhay, ayan po. Kaya hindi na po natin nakasama yung taong yun o hindi kaya nagkaroon po ng problema. Di ba po? May ganun po talagang mga sitwasyon. At katulad rin po sa Biblia, marami po tayong mababasa na talagang nakasama po nila sa kanilang lakbayin bilang isang Kristiyano, bilang isang nabubuhay na nilalang ng Panginoon. Kaya naman po, umpisahan ko po, meron lamang po akong 3 ibibigay na klase o kwento ng mga pagkakaibigan dito po sa Biblia. Una po dyan ay galing po sa ang una pong istorya ng pagkakaibigan na nais ko pong ibahagi sa inyo ay si David and Jonathan. Masasabi po ng mga Bible scholar na sila ang pinaka-greatest friends. Greatest story of friendship sa lahat po ng nabanggit sa Biblia. So David was a shepherd, Jonathan was a prince. Jonathan had his own armor, and David had a harp and a slingshot. Jonathan grew up in the palace and was trained in the art of war, and David grew up in the little town of Bethlehem and was trained to tend sheep. Jonathan was the oldest son and in line to inherit the throne. David was the youngest of 8 boys and anointed the next king in place of Jonathan. Jonathan was one of the tribe of Benjamin and David is the tribe of Judah. And despite their differences, they were actually best friends that the world has ever known. Jonathan went to great lengths to protect David from his father Saul, and then David looked after Jonathan's children long after he was dead. Great friends do those kind of things for each other. Dahil po sa storya ni David, ang ama po ni Jonathan ay nais pong patayin mismo po si Haring David. Sa marami pong kadahilanan, kung nais nyo po yan basahin, napakagandang storya po. Ito pong si Saul na anak po ni Haring ito pong si Jonathan na anak po ni Haring Saul ay naging matalik po na kaibigan ni David. Kaya naman po nagkaroon ng conflict dahil kung tutuusin, sino po ba ang pipiliin mo, 'di ba? Ang ama mo, nakadugo mo mismo, o yung isang kaibigan na hindi mo rin masasabi kung magiging tapat ba sa'yo hanggang sa huli. Pero alam niyo po sa istorya na meron sila, naniniwala po ako na mas pinairal po ni Jonathan kung alin po ang tama. Marahil masakit po sa parte niya na hindi niya kampihan mismo ang kanyang ama sa nais niyang mangyari para sa buhay po ni David. Pero kung yun po ay mali naman, bakit mo nga naman kakampihan ang mismo mong kadugo? Kaya dito po nakita ko kung paano po na gawa ni Jonathan ang kanyang pagkakatawag sa kanyang buhay bilang isang kaibigan po ni Haring David. In John 15:13, Jesus tells his disciples that there is no greater love than of someone who is willing to die for a friend. You probably won't be called
on to give up your life for your friends, but the big part of friendship is putting your friends' needs before your own. Hindi natin alam, maaaring si Jonathan ang patayin dahil sa ginawa niya. Pero kapag ang kalooban ng Panginoon ay talagang nasa buhay mo at nasa friendship ninyo, your life will be preserved, and even that kind of relationship. And indeed po, matapos po yung paghahari ng kanyang ama, ay binalikan po ni Haring David si Jonathan. Hindi man po siya mismo, kundi ang naging anak niya, ang kanyang ang sumunod na henerasyon po ng kanyang hindi man po niya mismong nabalikan si Jonathan, pero ang mga anak po ng kanyang matalik na kaibigan. Napakagandang story po. Sumunod po ay ang friendship po ni Moses and ni Aaron. Alam naman po natin na tinawag po si Moses para po maging leader ng mga Israelites. Ngunit siguro po dahil sa kanyang doubt sa sarili, doubt sa kanyang kakayahan, kung talaga bang isa siyang karapat-dapat na mamuno sa mga taong ito, ay humiling po siya ng makakasama. Kaya naman po ibinigay si Aaron. Basahin po, hayaan niyo pong basahin ko ito. Aaron was the elder brother of Moses who led the Israelites out of Egyptian slavery. Aaron was 3 years old when Moses was born. So mababasa po natin yan from Exodus chapter 7 verse 7. But we don't know how old their sister Miriam at that time. So there may have been a significant age gap between Miriam and Moses because Miriam was entrusted with the care of her infant brother when Pharaoh's edict resulted in the killing of the male Hebrew babies. So ito yung time na ipinapapatay lahat ng mga lalaki na bata o na baby. So God intervened to protect Moses, and the infant was discovered by Pharaoh's daughter and taken to live in the palace as her son. So the Bible seems to imply that Moses was allowed to continue a relationship with his birth family. Although raised as an Egyptian prince, Moses still identified with his Jewish roots and considered the Hebrews his brothers. When he saw a Hebrew being mistreated by an Egyptian, anger rose up inside him and he killed the abuser. That is from Exodus 2 chapter 11 or Exodus chapter 2 verses 11 to 12. Fearing for his life, Moses fled into the desert where he spent the next 40 years as a shepherd. Alam niyo po, napakaganda rin po ng susunod na storya. Dumako po tayo sa pangalawang klase ng friendship na mababasa po natin sa Biblia. Ito po yung kay Moses at kay Aaron. Alam naman po natin na si Moses ay isang naging leader po ng mga Israelites patungo po dun sa promised land ng Panginoon para sa kanila. Pero bago po mangyari yon, marami pong doubts and struggles doubts and complaints ang binanggit ni Moses sa Panginoon dahil siguro po lack of confidence sa kanyang sarili at sa kanyang kakayahan. Kaya naman, siya po mismo ay humiling sa Panginoon ng makakasama upang sa ganon, in behalf of him, itong taong ito ay ang siyang magsasalita sa mga kanyang nasasakupan. Let me read it to you po. Moses and Aaron worked in tandem as the leaders of God's people. Moses was God's chosen prophet and Aaron was God's chosen high priest. That is from Exodus 28 verses 1 and 2. In fact, Aaron was the first high priest and it was from his descendants that future high priests were chosen. Both Moses and Aaron were guilty of unbelief.
and disobedience, and both were prohibited from entering Canaan. So we learn from the relationship between Moses and Aaron that God knows our hearts and our capabilities, and He places us in position suited for us. Aaron had to humble himself to accept God's choice, and Moses had to accept help. By working together, the brothers accomplished much more than either of them could do alone. By serving faithfully as the spokesman for Moses, Aaron compensated for his brother's weakness and feelings of inadequacy. So Aaron, in turn, was given dignity and honor. And because of their cooperation with each other and with the Lord, the nation of Israel survived a difficult and challenging time. Alam niyo po, init ah. So alam niyo po ba na si Aaron at si Moses ay magkapatid? Nagkataon lamang po na si Moses ay hindi po lumaki kasama ni Aaron. Pero makikita po natin dito kung gaano inorchestrate ng Lord ang kanilang pagkakaibigan bilang isang magkapatid. Siguro po sa atin ay meron din pong meron po tinuturing na kaibigan na pinsan, mismong magulang, kapatid, di po ba? At posible naman po yun. Hindi naman po lagi dapat ang kaibigan ay outside from your family. Your mother, your father, your brothers and sisters, your cousins, your niece can be considered as your best friend. So our friend can be from the people, from the neighborhood, or inside your family. But one of the special relationship offered to each of us is to be friend with Jesus. The best part of John 15:13 that says here, greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends, is exactly what Jesus did for each of us. He laid down His life. That is how far He went for His love and friendship for us. Sa madaling sabi po, Jesus is our best friend. Maybe po, we don't know Him yet right now. We don't know Him, who He is. We just know Him in His name, but we don't really have that personal relationship. I believe this is the best time for us to accept Him as a Lord and Savior and as the best friend of our lives. Jesus said to His disciples gathered with Him in the Jesus says to His disciples gathered with Him in the upper room, I no longer call you servants, because servants do not know their master's business. Instead, I have called you friends. For everything I learned from my Father, I have made known to you. From John 15:15. To be a friend of Jesus is to share and bear the intimate knowledge of God's love and passion for the world. It is to share in what God is doing and how God is doing it. The fruit of friendship with Christ consists of acts of peacemaking, works of forgiveness and reconciliation and restoration, deeds of healing and compassion. This is why Jesus could say, "You are my friends if you do what I command." Let me repeat that po.
You are my friends if you do what I command. That's what Jesus is telling us. And of course, Jesus' commands is love. Love Him and love our neighbor. Friendship with Jesus is both a wonderful gift and a terrible burden. It's an immense joy to be able to share first-hand experience of God's great love for this world. It's also a crushing weight. Bakit ko po nasabi yun? Masaya, pero alam po natin na may kaakibat po na responsibilidad, may kaakibat po na tungkulin bilang maging isang kaibigan para mapanatili po natin yung intimate relationship with our best friend Jesus. We have to continuously work on it. Communication, by praying, reading His Word, worship, umattend po ng ating mga services, maging mag-fellowship, and most especially po, to obey Him. At truth, to obey Him. Amen po. Jesus will not condemn us if we commit mistakes. Jesus will not hurt us the way how we hurt Him. Jesus will never be the same like us. He is loving, He is patient, He is kind, He is generous. He is more than what our mind can conceive. He is our everything. Kaya naman po sa lahat na nandito, kung tayo po ay nalulumbay, nahihirapan sa buhay, naghahanap po tayo ng mga makakasama sa journey na to, bigat na po tayo sa problema at hinaing natin sa buhay, huwag ka pong mag-alala, kasama mo ang Diyos. He is your best friend. He can listen to you. You can cry out to Him. You can tell everything what you want to say para po mabawasan yung bigat ng nararamdaman po natin. At bilang isang kaibigan po sa ating lahat na maaaring maging kaibigan ng ating mga nakakasalamuha araw-araw, nais ko po itong iwanan sa lahat. A true friend will bring them closer into the feet of Jesus. Tayo bilang kaibigan ng Panginoong Hesus, ang nais niya lamang po sabihin ay gawin natin kung ano po ang commandments niya sa atin. At tayo po bilang kaibigan, nais din po natin dapat akayin ang mga taong nakakasama natin araw-araw sa paanan po ng ating Panginoon Jesus. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Nawa po ay nalaman po natin at nakita. Nawa po ay naintindihan natin ang pagkakaroon po ng isang kaibigan. Nawa po ay naintindihan at naunawaan po natin na ang pagkakaroon po ng isang kaibigan ay hindi lamang po sa oras ng pangangailangan, kundi maging sa oras po na tayo ay nawa po ay naintindihan natin at nawa po ay naintindihan at naunawaan natin ng pagiging isang kaibigan ay may kaakibat po na responsibilidad. Tayo po ay naghahanap ng kaibigan. Maging isa po tayo sa tao. Sa mundong ito, maraming naghahanap po ng mabuting kaibigan. Ang panalangin ng aking puso ay maging isang tayo po sa kaibigan na yun. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Tayo po ay manalangin bago po natin tapusin ang ating daylight devotion. Ama, to our Lord Jesus Christ, salamat po sa araw na to, sa pagbibigay ng mensahe na ikaw po ay aming isang kaibigan. Ikaw po ay aming maaasahan, masasandalan, Panginoon, at matatawag po, hindi lamang sa oras na kami ay nangangailangan, kundi sa bawat minuto po ng aming mga buhay. Ang panalangin namin sa bawat na nakikinig sa oras na to, Panginoon, anuman po ang daladala ng kanilang mga puso, bigat
ng nararamdaman, hinaing, Panginoon, mga problema na maaaring hindi na po nila kaya. Ang panalangin ko, Lord, ay ibigay po nila ang lahat ng ito sa iyong paanan. At kung kami man, Panginoon, ay nakasakit ng ibang tao, may nasambit ang aming mga bibig na hindi po kaaya-aya, kami, Panginoon, ay nanira ng aming mga kapwa. Ang panalangin namin, Lord, patawarin mo po kami at linisin mo po kami ng iyong banal na dugo, maging katulad ka po namin, Lord God. Christ-likeness in us, in the name of Jesus, at patuloy, Lord, na mag-manifest po ang iyong salita, ang iyong glory sa aming mga buhay. Bilang mga anak mo, bilang kaibigan mo, Panginoon, at bilang mga ministers mo sa loob po ng panambahan. Salamat po sa oras na ito. Maingat po namin ibinabalik ang lahat ng papurit, pasasalamat sa iyo lamang, Panginoong Yesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Muli, ako po, si Sister Antoinette Tapolano. Patuloy po nating Muli, ako po si Sister Antoinette Tapolano from Jesus is Lord Church, San Martin de Porres of Area 17, Parañaque City. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion Show. Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you more! Patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. Dito po, patuloy po nating subaybayan ang programang Daylight Devotion. God bless you all po!